Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sapagkat tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga pagsamba. Kaya mga kasimbahay, tayo po ay muli magkakaroon ng pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ilang awit diyan at pangangaral ng salita ng Diyos. At sa oras na ito, mga kapatid, hindi ko na po pagtatagalin, sasamantalahin ko na po ang pagkakataon upang tayo po ay makalusong sa trono ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, salamat sa mga pagkakataong ipinagkakaloob mo sa amin. Bagamat ang panahon po namin, ang sitwasyon, Panginoon, ay hindi po namin hawak. May mga pagkakataon lang na ipinagkaloob mo sa amin upang makapagpatuloy kaming makapaglingkod sa iyo, makasamba at makapagpuri. Salamat po sa isang napakalaking pabor na ibinigay mo sa amin, sapagkat ito yung hinahanap ng aming mga puso, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay makikinig, dagdagan mo ang aming kaalaman, palalimin mo sa amin ang iyong salita, at patuloy kaming makaranas ng pagpapala na mga salitang aming mapakikinggan. Katagpuin mo kami, Panginoon. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming hiling at dalangin. Lahat magsabi ng Amen. Okay. So mga kapatid, pansamantala po nating pinuputol muna yung attributes of God. Pansamantala po muna nating ihihinto yung pinag-aaralan po natin, naka-week 4 na po tayo, mga kapatid, sa ating tinatalakay tungkol po sa theology, na doon po tayo humimay sa attributes of God. Kaya ipapahinga muna natin po ang attributes of God at papasok muna po tayo sa ibang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Ang topic po natin ngayon sa oras na ito ay how to worship God when life is hard. Okay? So, paano natin sasambahin ng Diyos kapag tayo ay nasa panahon ng kahirapan? Paano natin sasambahin ng Diyos kapag tayo ay nasa panahon ng crisis? Paano natin sasambahin ng Diyos kapag tayo nasa panahon ng pandemic? Sa nakababagabag, nakatatakot, at nakapag-aalalang panahon, paano natin sasambahin ng Diyos? Actually, mga kapatid, lahat naman ng tao sumasamba eh. Lahat. Pero conforme lamang sa kanilang sinasamba. Okay? Conforme po sa mga sinasamba. Kasi may mga taong sumasamba sa pera. Okay? May sumasamba sa asawa. May sumasamba sa anak. May sumasamba sa kahoy. Sumasamba sa bato. Sumasamba sa hayop. Okay? Basta ang pinag-uusapan natin dito ay pagsamba. Pero ano talaga ang tunay na pagsamba at sino ang tunay na dapat sambahin? Hindi naman yung nilalang, sabi ng Bible eh. Hindi yung nilalang ang dapat sambahin,
Hindi yung nilikha ang dapat sambahin. Hindi yung gawa ng kamay, gawa ng imihinasyon ang dapat sambahin, yung lumikha, yung lumalang, yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. Yan ang dapat sambahin, mga kapatid. Kaya yan ang ating tinatalakay ngayon. Ngayon po ay ating pinag-aaralan yung pagsamba. Kaya nga, how to worship God. Paano tayo sasamba ngayon? Mga kapatid, katulad nito, live streaming lang tayo. Online, worship service. Di po ba? Parang kakaiba po ang ating pagsamba, mga kapatid. So, ano ba ang uri ng pagsamba ng tao sa Diyos? O ano bang uri ng pagsamba ng mga Kristiyano sa Diyos? Yung ginagawa ng Kristiyano, ano ba talaga ang tamang pagsamba? Ano-anong uri na ginagawa nating pagsamba? Ito po, singing. Pag umaawit ka sa Panginoon, worship yan. Praising, nagpupuri. Hallelujah! Praise the Lord! Yan po ay worship. Praying, alam nyo, prayer is a worship. Mamaya dadaanan po natin kung bakit ang panalangin ay pagsamba. Okay? Giving, nagbibigay ka sa gawain ng giving, nagbibigay ka sa tao. Worship yan. Tithing, offering, ginagawa mo ito sa church, nagbibigay ka sa tithes, nagbibigay ka ng offering, handog, ikapo, pagsambayan. Ano pa? Sharing the gospel, pagsambayan. Reading the word of God, pagsambayan. And hearing the word of God, yung pakikinig. Katulad ngayon, yung ginagawa nyo ngayon, nakikinig kayo, sumasamba kayo. Basta ginagawa mo para sa Panginoon, ito po ay uri ng pagsamba. Kung ginagawa mo sa Panginoon, uri ng pagsamba yan. Kung sa Diyos mo ginagawa. Mga kapatid, pero take note, hindi lahat ng may ginagawa para sa Panginoon pagsamba. Minsan, di naman para sa Panginoon yung ginagawa Kaya nga sabi ng Bible, pag-ingatan ninyo. Sabi ng Matthew 6:1, pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Ano man ang ginagawa nating mabuti, dedicated to God, ito po ay worship. Maliwanag yan, mga kapatid. So, this is the true worship. Now, lahat ng ito, mga kapatid, ay napakahirap gawin kapag ikaw ay nakaharap na sa panahon ng pagsubok, panahon ng problema, panahon ng kahirapan, panahon ng pagdadalamhati, panahon ng kasakitan, panahon ng delubyo sa buhay. Napakahirap sumamba. Pero diyan tayo susubukan ng Panginoon. Mga kapatid, kahit na ano yung pinagdadaanan natin, tandaan nyo, wag lang po tayong makakalimot sambahin ng Diyos. Basta ginagawa mo para sa Diyos, it's a worship. Okay? So, ang ating teksto, mga kapatid, babasahin natin. Awit 137, verse 1 up to 4. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis, sa tuwing sayon ay aming naaalala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon
yaon dala naming lira. Sa amin ay inuutos ng sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matatamis naming tinig tungkol sa Zion, yaong paksa niyong nais nilang awit. Ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin? Samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin. Yan ang ating teksto, mga kapatid. Alam nyo kasi, ang Israel po ay nasakop, mga kapatid, sinakop ng Babylonia. Ang mga Israelita mula sa Jerusalem ay nahinto na ang kanilang pagsamba sa Diyos. Nahinto na. Hindi na sila nakakatugtog, hindi na sila nakapagpupuri, hindi na sila nakakaawit, hindi na sila nakapaghahandog sa Panginoon, hindi na sila nakasasamba kay Yahweh. Tulad ngayon, koneksyon, mga kapatid, tulad ngayon, hindi na tayo formal o actual na nakapagsasamba sa Panginoon. Hindi na tayo actual na nakakaawit, nakakapagpuri, nakakakanta, nakakasayaw, nakakalundag, pumapalakpak. Wala na eh. Hindi na rin tayo nakapagbibigay ng tamang handog sa Panginoon. Kopyang-kopya po natin ang mga Israelita noong panahong nasakop sila, naalipin sila ng Babylonia, mga kapatid. Ngayon, tingnan ninyo ha, dahil tayo po, kaya hindi na tayo nakakasamba sa Panginoon, mga kapatid, dahil sinakop rin po tayo. Alam nyo kung sinong sumakop sa atin? Pandemic, lockdown, at ang pangalan ng sumakop sa atin na tinatawag na coronavirus. Dahil dyan, mga kapatid, hindi na po tayo nakakasamba ng aktwal, ng formal. Kaya nahihirapan po tayo eh. Namimighati na ang ating espiritu. Nararamdaman ko po yan sa inyo, mga kapatid. Yan po yung nararanasan natin kasi po, meron tayong spiritual needs na kailangan na nasusustain yung pangangailangan nating spiritual sa mga gawaing spiritual. Nasusustinahan niya yung pangangailangan natin sa Panginoon. Spiritual needs natin yan eh. So, yaan yung nakapagpapatibay, nakapagpapalakas, nakapagpapatatag. Kaya nga po, mga kapatid, sabi ng Hebrew 10:25, huwag ninyong kaliligtaan yung pagdalo sa mga pagtitipon. Sino pinapaalalahanan na huwag nating kaliligtaan? Mga Kristiyano. Yung pagtitipon, yung fellowship, yung worship, yan po ang pagtitipon. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, napakahirap para sa atin ng walang actual at formal worship. Hinahanap-hanap po yan ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. Nahihirapan po tayo sapagkat hindi na po tayo nabubuhay lang sa laman. Nabubuhay na rin tayo ngayon sa espiritu. Kaya yung espiritu natin, mga kapatid, nahihirapan. Kasi hindi po nito na i-maintain ang kanyang pangangailangan. Siguro naman naiintindihan nyo yung sinasabi ko, mga true worshiper. Okay? Ang nakakaintindi lang po sa akin, yung mga true worshiper. Yung nararamdaman nyo, nararamdaman ko rin. Okay? At ganyan yung nangyari sa mga Israelita, mga kapatid, nang panahong sila'y binihag ng Babylonia.
Kaya nga sabi rito sa verse 1, sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupo. Doon sa ilog, mga nakaupo sila, mga kapatid, tumatangis. Tuwing naaalala nila ang Sayon. Alam niyong Sayon, mga kapatid, bundok yon na kung saan doon sila sumasamba sa Panginoon Diyos. Ang bundok Sayon sa ating panahon, church, templo yan, mga kapatid. Yan ang lugar, pinakalugar ng kanilang iglesia, ng kanilang church. Yung Sayon, Jerusalem yan eh. Pero sa ating panahon, church yan. So, binihag sila, dinala sila sa Babylonia, binihag sila ng mga Babylonian, at hindi na sila nakasamba ng regular sa Panginoon. Kaya sila'y tumatangis. Hindi sila sanay na hindi sila sumasamba sa Diyos. Umiiyak po ang kanilang espiritu, mga kapatid. So, kaya po, yung kanilang pagsamba natigil eh. Nahinto katulad natin. Nahinto, natigil. Kasi alam ko naman, mga kapatid, yung mga true worshiper minsan di tayo nakakasamba. Dahil minsan, reasonable naman. May sakit, ganyan, may mga nangyayaring hindi maganda. Reasonable na hindi tayo nakakasamba. Pero kapag unreasonable, mga kapatid, minsan di tayo nakasamba, kumakabog ang dibdib natin. Natatakot tayo na dapat araw ng pagsamba, nandoon tayo sa araw ng pagsamba sa Panginoon, pero minsan wala tayo ron. Minsan na i-compromise natin yung araw ng pagsamba sa mga bagay na sa sekular, sa literal na ipagpapalit natin, mga kapatid. At minsan alam ko rin na hindi natin matanggihan, mapahindian yung mga nag-i-invite sa atin. Minsan tumatapat araw ng pagsamba. Pero alam nyo, kung may espiritu talaga kayo sa Diyos, namimighati kayo niyan. Okay? Kaya ganun din po tayo, mga kapatid. Alam ko, inip na po tayo. Sabik na po tayo na makabalik sa ating mga churches. Amen po ba? Alam ko yan eh. Upang aktwal at formal na masamba natin ang Panginoon. Kaya nga ang tanong, tumatangis na rin po ba ang inyong espiritu? Katulad ng mga Israelita nang sila'y binihag ng mga Babylonia. Uhaw na rin po ba tayong sambahin ng Diyos? Papurihan ng Panginoon? Yes, mga kapatid. Alam kong sa mga true worshiper, yan ang nararamdaman ninyo. Sa mga true worshiper, ano? Kaya nga worship pinag-uusapan natin ngayon, sapagkat ang mensaheng ito ay para sa mga mananamba ng Diyos. Para sa mga mananamba po. Pero kung Kristiyano ka, hindi ganyan ang nararamdaman mo. Wala kang kasabikan, kauhawan, kagutuman, wala kang excitement. Mga kapatid, nako, hindi ka true worshiper. Hindi ka totoong Kristiyano. Totoo yan, mga kapatid. Kaya kung totoo kang Kristiyano, nararamdaman mo yan eh. Na nauuhaw ka na po sa pagsamba sa Diyos eh. Yung actually, pwede naman natin sambahin ang Panginoon eh. Kahit sa loob ng kwarto, umawit lang tayo, kaya lang hindi yun ang nakasanayan ng ating espiritu eh. Yung sa atin talaga, sama-samang umaawit, nagpupuri, at sumasamba sa Panginoon. So, sana kung loloobin ng Panginoon, mga kapatid, na maibalik ang ating mga formal and actual worship. Makinig kayo.
Kung maibabalik po, sana next week, nasa GCQ na po tayo. Sana lang po ipag-pray natin na maibalik na po kahit na sumunod po tayo sa batas, sa pamamaraan ng batas na meron tayong social distancing na kahit 1 metro layo, okay lang yon, mga kapatid. At least makasamba tayo sa Panginoon. Yan ang maganda. Magagawa naman natin po yan, mga kapatid eh. At tignan ninyo, kung sakaling maibabalik yung gawain, yung actual na pagsamba sa Panginoon, please, mga kapatid, yung ating kauhawan ngayon, yung ating kasabikan ngayon sa Panginoon, ay ating ipadamayan pag bumalik na ang ating formal and actual worship. Ipadama natin yung kasabikan natin sa Panginoon. Ipadama po natin yan, mga kapatid, na talagang uhaw na uhaw ka. Ganyan yung yung usa, sabi ni David, yung usa, pag nauuhaw, ang description niya, mahuhuli mong usa sa batis. Pag nauuhaw yan, doon pumupunta yan. Tayo rin pag nauuhaw tayo, pumupunta tayo ng church. Natitighaw ang ating kauhawan, mga kapatid, sa pagpupuri at pagsamba. Nakokontento ang ating espiritu. Totoo yan. Pero ito lang ang ikalulungkot ko, na kung sakaling sa pagbabalik natin sa church ay yung dating style, yung style mo dati, ang ipapakita mo pa rin sa Panginoon, yung style ng ating pagsamba dati. Kasi makikita mo sa church, hindi naman lahat talagang todo bigay Hindi lahat alive kapag nag-worship sa Panginoon. Hindi lahat Pero sad to say, na kung sakaling babalik tayo sa church, ipapakita mo yung dating style ng pag-worship mo. Mga kapatid, yung para bang pumapatay ka lang ng lamok. Pumapatay ka ng lamok. Naku po, kung ganoon lang ang makikita sa iyo ng Panginoon, kapatid, parang awa mo na. Huwag ka nang sumamba. Yung dating style, hindi yan worship. Wrong ship. Kaya kayong mga worship leader, nakikinig kayo. Hello, mga worship leader. Mga backup singer. Kung nakikinig kayo ngayon, worship leader, backup singer, instrumentalist, okay? Dancing ministry, saka yung tambourine ministry, kung nakikinig kayo ngayon, mga kapatid, dapat unang-una na makita sa inyo yung kauhawan at kasabikan sa pagsamba sa Panginoon at sa pagpupuri. Kung dati ang ginagawa po natin, ritual lang Alam niyo yung ritual? Iniraraos lang. Ngayon, ipakita natin, kapatid. Worship team. Okay? Ipakita natin. Kasi tayo yung tumatayo sa unahan. Nililid po natin ang congregation. Okay? Kaya tayo tinawag ng Panginoon, pinili at inilagay tayo sa grupo ng mga worship team. Okay? Para tayo maging tagapanguna sa kanila, tuturuan natin silang sumamba sa Panginoon. Kaya nga po, kung dati may mga ritual dyan, although hindi yung song leader, maaari yung backup, maaari yung instrumentalist, di natin alam kung sino yung kasama nyong nagre-ritual lang dyan. Iniraraos lang yung pagtugtog, pagkanta, pag-awit, pagsayaw.
pagtatamburin, nire-ritual lang. Parang awa nyo na. Mga kapatid, spiritual na po ang gawin natin, hindi na ritual. Sa pagbabalik kung loloobin ng Diyos at binigyan pa tayo ng isang pagkakataon na sambahin ng Diyos, worship team, mga worshiper, leaders, workers, tayo makitaan ng tunay na pagsamba sa Diyos. Dadagongdong ang mga simbahan sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At take note, mga kapatid, bawat iglesia, kung loloobin ng Diyos na ibalik ang ating formal and actual worship, bawat iglesia, nakikiusap ako, mga kapatid, lalo na sa nagdadala ng praise and worship team ng church, gawin nating revival every Sunday ang ating pagsamba sa Diyos. Oo, every Sunday, praise and worship revival. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya kayo mga praise and worship team, sa inyo po dadaloy ang presensya ng Panginoon. Dadaloy sa atin. Kaya tignan ninyo, minsan dry ang church. Dry? Bakit? Dry kasi ang nagdadala ng praise and worship team ng church dry. Anong dry? Mga kapatid, dry ang espiritu. May laman. May laman. Nandoon yung sama ng loob, yung hinanakit, yung galit, yung inggit. Tuloy, matatransfer yon sa kongregasyon. Kaya nga mga kapatid, pakiusap mga song leader, backup singer, instrumentalist, huwag kayong papayag na ang kongregasyon ay hindi sasabay sa inyo. Huwag kayong papayag kasi malaking kabiguan po yan. Kapag hindi kayo nagtagumpay sa praise and worship, nakita nyo parang dry, tuyo, malaking katalunan yan. Ako nga nangangaral, pag naramdaman kong hindi na pagpapala ang mga tao, lungkot na lungkot ako. Kaya lahat tayong tumatayo, mga kapatid, upang pangunahan ng church, ang iglesia, ang kongregasyon, ang mga kapatiran sa Panginoon, pag alam kong hindi po sila na-satisfied, yung kanilang espiritu ay hindi po nasustinahan ng tamang pagkain, nalulungkot ka. Nararamdaman ko kasi yun Kaya malaking insulto yan, worship team. Kapag hindi natin nadala ang aking kongregasyon sa tamang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At higit sa lahat, malaking pananagutan po yan sa Panginoon. Nino? Natin. Ninyo. Okay? Malaking pananagutan. Kaya worship team. Ito, bago mag-start ang church, bago mag-open ang simbahan po natin, tignan nyo, magkakaroon tayo ng worship revival. Lahat lang po ng worship may kaugnayan sa worship. Lahat tayo muna, pati leader, mga kapatid, magkakaroon tayo ng whole day worship revival. Para pagbalik po natin sa mga churches natin, may dala tayong apoy. Apoy ang dala natin para matransferan sila, mahawahan sila. Kaya bago tayo bumalik, kasi ngayon nakita natin mga kapatid, naka-lockdown. Hindi natin alam kung ano-anong mga espiritu sumanib sa atin. Lalo na hindi ka nakababad sa Panginoon. Okay? Baka kung ano-ano na lang ang pinaggagawa natin, baka nakapapag ka na sa computer, yung computer games,
nakababad ka na sa FB. Yun ang ginagawa natin. Naku po, babalik ka sa church. So mararamdaman natin yun. Mararamdaman ng kongregasyon yun, mga kapatid. Kaya magbababad tayo sa pagsamba sa Diyos. Whole day, fasting tayo, worship revival. Okay? Yan ang gagawin natin. Lahat ng church natin, ng JC Man, mga kapatid, magkakatipon tayong lahat para sambahin ang Diyos. Magkakarga po tayo, magkakarga. Kasi lobat na tayo eh. Totoo yan, nakakalobat po yun. Kaya magre-recharge po tayo. Kaya pagbalik natin sa church, naku po, full charge. Full charge. Oh. So ang kongregasyon, mga kapatid, lobat man sila, pero matcha-charge natin sila. Oh. Di ba? Matatransferan natin sila. Napakahalaga ng ating pinag-uusapan, mga kapatid. Kasi kung talagang may Diyos ka, marunong kang sumamba sa Diyos na yan. Okay? Whole day meron tayong worship revival. Fasting tayo nun. Kaya nga sa verse 2, sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Instrumento nila to pag umaawit sila, lira, mga kapatid. Instrumento nila yan. Kaya nananangis sila, hindi na sila nakapagsasamba sa Panginoon. Yung mga instrumento, sinabit na lang sa puno. Wala na, hindi na nagagamit Oh, hindi na nila nagagamit sa pag-worship. Yung mga totoong manunugtog ng Panginoon, mga instrumentalist, nakikinig kayo, nandiyan kayo. Okay? Sasabihin ko sa inyo, palagay ko, miss nyo na po, tumugtog para sa mga awiting papuri sa Panginoon. Yung mga true worship na mga instrumentalist, palagay ko, miss mo na Kung gitarista ka, gumagano na kamay mo Okay? So, nanginginig na parang gustong-gusto na. Pag drummer ka, naku, talagang pumapalo ka na Okay, sabi sa verse 3, sa amin ay inuutos ng sa amin ay lumupig yung mga Babylonians, inuutusan sila na aliwin namin sila. Oy, aliwin nyo nga kami. Kantahan nyo nga kami, awitan nyo kami ng matatamis naming tinig tungkol sa sayon, yaong paksa. Ibig sabihin, ang kakantahin nila, yung kinakanta nila sa church. Ng mga Israelita, aliwin nyo kami, ang kantahin nyo, yung kanta sa sayon nyo, sa church nyo, yun ang kakantahin nyo. Sa amin ng mga Babylonian, pinakakanta sila, pero ang kakantahin nila, yung kanta nila sa church, kakantahan nila yung mga bumihag sa kanila, yun ang request Kaya sa verse 4, ang awit para kay Yahweh, para sa Panginoon. Paano namin aawitin? Sabi nila. Yung awit namin para sa Panginoon lang to Tapos aawitin namin sa mga bumihag sa amin, samantala kami bihag sa lupay hindi amin. Hindi nila kaya, mga kapatid. Anong ibig ko sabihin? Makinig kayo Sila hindi nila kayang. Sabi nila ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin? Hirapan sila Hindi nila kayang awitin yon. Saan? Para sa mga tao lang. Meaning, hindi kayang awitin at tugtugin yung mga spiritual song, yung mga gospel song, mga kapatid, iaalay lamang sa tao. Ang nais nila, ialay nila ang tugtugin at awitin para lamang kay Lord. Ba't namin aawitin sa inyo yan? Hindi para sa inyo awit. Alam nyo,
ang awit para sa Panginoon, awit ng kaluluwa yun. Song of the soul. Ang umaawit sa'yo, hindi bibig. Espiritu. Pag umaawit ka, spiritual song, espiritu po umaawit, hindi ikaw. Okay? Hindi awit ng bibig yun. Pero kung sa tao mo lang ginagawa, awit ng bibig yun, mga kapatid. Kaya kung sa church, pag aawit ka, tutugtog ka, para lang sa kongregasyon, para lang sa tao, ito ang sabihin ko sa inyo, at hindi para sa Diyos yung pag-awit mo, para ka lang performer. Okay? Para ka lang performer, umaawit ka para sa tao, kapatid. Not counted yan. Kasi po, may mga music ministry na sa tao lang umaawit eh. Kumakanta sa tao, pero nasa church tumutugtog para sa tao. Sa tao eh. Oh, kaya yung iba tumutugtog lang, kumakanta lang, pero hindi sumasamba. Kasi sa tao lang eh. Okay. So, maging malinaw sa inyo. Music team. Okay? So, ko kayong kausapin. Kapag sa tao lang ang ginagawa natin, pakitang tao lang, performer ka lang, kumakanta ka pero hindi ka naman sumasamba, mga kapatid, kung sa kongregasyon mo lang yun ginagawa sa mga tao, kitang-kita po kayo ng mga tao kung yung ginagawa ninyo ay pagsamba o pagkanta lang o pagtugtog lang. Kitang-kita rin kayo ng Lord, mga kapatid, kung ritual lang yung ginagawa mo o spiritual. Dapat singing and the glory of God. Talagang, kasi dadalhin mo kongregasyon eh. Okay? So dapat ililid nyo sila sa Diyos. Hindi lang kakanta yung tao. Tingnan yung mga tao sa kongregasyon, gumaganon lang eh. Tingnan ninyo, hindi talaga worship ang ginagawa eh. Wrong ship eh. Bakit? Hindi natin sila madala sa Panginoon. Dapat nating malaman ang tungkol sa kahalagahan ng ginagawa nating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Dapat po nating malaman yan. At dapat po magkaroon din po tayo ng changes. Pagbabago na dapat na gawin natin sa church, pati sa music team, yun talagang ipapasok natin, yun talaga gift niya. Music ministry, yun talaga gift niya. Singing, instrument, dancing, tambourine, yun talaga. Hindi lang dahil may talent siya. Pag talent lang yung ginagawa niya ron, nagpe-perform lang yan. At yung mga may gift, damay kayo. Bakit? Kasi hindi talaga niya gift yun eh. Hindi gift eh. Kaya sino damay? Sino nag-a-adjust? Sino nahihirapan? Buong music team. Kaya ang changes, yung pagbabagong gagawin natin, mga kapatid, pag magpapasok tayo ng mga music music minister, papasok natin sa music ministry, dapat yan, gift niya yon. Hindi niya talent lang. Hindi nakita natin, ang husay mong gumitara, ang husay mong kumanta, ang husay mong tumugtog, walang husay. Kapatid, ang ilagay natin yung may espiritu sa music team. Yung may puso siya. Yung nagmamahal siya sa musika. Tulad ni David, musikero yan eh. Okay? Hindi po pagandahan ng boses dito Hindi pa galingan tumugtog. Kasi gagawin mo lang yun para sa sarili mo, mga kapatid. Pero kung gift mo yun, gagawin mo yun para sa Panginoon. Sana maintindihan nyo, worship.
worship team. Sa part ng leadership ng mga pastors, workers, at music ministry team. Sa bahagi din ng mga member ng church, lahat po tayo, mga kapatid. As pastor, we need to be aware. Gusto ko pong kailangan nating mag-ingat. Why? Merong mga struggle sa music ministry, sa singing and instrumentalist. May mga struggle dyan, mga kapatid. Hindi talent-wise ang pag-uusapan natin dito, kundi puso at kalooban ang tinutukoy po rito, mga kapatid. Hindi sapat na ituro ko lang ito sa inyo. Hindi po sapat. So, kung ano ang nais ng Diyos about singing and worship, kailangan tulungan din kayo sa panahong meron kayong mga difficulties. Kasi pare-pareho lang naman tayong tao. As a pastor, kahit na pastor po ako, may mga pinagdadaanan din po ako, mga difficulties, na minsan talaga affected po ang aking pag-aaral. Affected po ang aking pangangaral. Affected po yan. Kaya minsan, kahit na true worshiper yan, pero pag dumadaan sila sa mga difficulties, yan ang kailangan nating tutulungan, aalalayan. Hindi natin kokondinahin. Mali po yun, mga kapatid. So today ang pag-uusapan natin, how we worship God when life is hard. Kaya paano natin sasambahin ng Diyos sa panahon ng kahirapan? Paano kung dumaan ka sa valley of the shadow of death? Paano? Isa ka sa tumatayo sa gawain ng Panginoon. Isa ka sa nagpapagamit sa Lord. Pero dumadaan tayo sa valley of the shadow of death ng buhay natin. Kasi mga kapatid, paano ka nga man makakaawit? Tulad ni David. Tignan niyo sabi ni David. The book of Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dumaan kasi sa punto na si David po ay may pinagdaanan siyang anino ng kamatayan. Bakit anino ng kamatayan? Ang kamatayan physical ay hindi tunay na kamatayan. Ito po'y shadow of death lang. Sapagkat hindi naman to ang tunay na buhay eh. Ang tunay na kamatayan, yung second death, yung first death, itong physical death, shadow lang po ito, anino lang ito ng isang tunay na kamatayan. Kung talaga ang tao mapupunta sa kamatayan, sa kaparusahan, shadow yan. Okay? Kaya tayo, ligtas tayo. Lahat. So, meron tayong shadow of death. Anino lang naman ng kamatayan, yung pinagdadaanan nating kamatayan sa mundong ito. At dumating kay King David yan. Si King David, mga kapatid, matinding worshiper yan. Matinding magpuri yan sa Panginoon. Matinding tumugtog yan. Pero dumating ang time, nagkasala siya. Dumating ang time, mga kapatid, na namatayan siya ng anak. Yun nga po yung dumaan siya sa anino ng kamatayan. Namatayan siya ng anak. Lungkot na lungkot siya. Hindi siya nakasamba kasi nagdadalamhati po siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Ay, nung may sakit pa anak niya, nagdadalamhati siya. Ang hirap magpuri at sumamba sa Panginoon pag may pinagdadaanan tayo. Yes. Pero kapatid, as a true worshiper, hindi mo aalintanahin kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Kahit nangingibabaw yung takot, yung sense of loss dahil nawalan tayo ng isang mga mahal sa buhay, okay? Nawalan tayo ng isang pamilya, binawi ni Lord ang buhay. Paano kung dumadaan tayo sa mga finances, sa mga financial difficulties, dumadaan po tayo sa mga problema,
problema sa relasyon sa pamilya, problema sa relasyon sa asawa, mga kapatid, o meron kang anak na nagre-rebelde, okay? May pinagdadaanan ka, paano kung malalim ang struggle mo sa kasalanan? Paano? Paano ka makapag-worship ng totoo sa Diyos? Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Kaya minsan, although nagwo-worship ka, pero lutang tayo. Hindi tayo nakapokus sa Diyos. Umaawit tayo, pero wala po tayong, hindi po kaisa ang ating espiritu. Sa bibig lang natin yun. Ginagawa lang natin yun. Reaction mo lang na lang yun eh. Although alam ko naman na hindi po exempted lahat. Lahat ng Kristiyano sa buong mundo, mga kapatid, may mga suffering. Pare-pareho tayong may mga pinagdadaanan. Mga Kristiyano sa buong mundo, mga kapatid. May mga differing degrees lang po yan na, but sure, pero may problema lahat. May mga pagsubok lahat. Paano ka aawit sa pagsamba sa Diyos? Eto pa, kung ikaw ay non-Christian, hindi ka Kristiyano, paano ka aawit? Hindi ibig sabihin nasa church ka, Kristiyano ka ha? Hindi porket nasa church ka ng born again ka na rin. Hindi po ganun. Hindi pwedeng ang isang tao porket lumangoy sa dagat, isda na. Hindi po yun. Hindi po ba? Hindi po. Mga kapatid, hindi porket ang pamilya mo Kristiyano, Kristiyano ka na rin. Hindi porket nakikinig ka ng Word of God, Kristiyano ka na rin. Marami pong tao sa loob ng church, hindi pa po talaga Kristiyano. Kaya nga ito po, paano ka aawit at sasamba sa Diyos kung non-Christian ka pa? Kaya tignan mo, yung iba nakaganon lang. Ayan o. Yung iba nakaganon lang. Yung iba gumaganon. Hindi alive. Sabihin mo, Christian yan? Alam ng totoong Kristiyano kung paano trumato ng pagsamba sa Diyos. Tandaan nyo, Kristiyano ka ba? Pakita mo. Saan? Sa worship. Kaya kung di ka naniniwala pa kay Kristo, kasi non-Christian ka, kahit nasa loob ka ng church, pero nagwo-worship ka, ritual lang yan, kapatid. Ritual. Hindi yan spiritual. Kaya ang daming ritual sa loob eh. Tignan mo, tumingin ka, hindi tayo nangahatol, ano? Kasi may discernment spirit po tayo. At saka makikita naman yun eh. Okay? Doon sa reaksyon. Kasi dapat may emosyon. Sa pagsamba sa Diyos, may emosyon, hindi yung, hindi po ganun. Hindi Kristiyano yan. Hindi pa believer yan. Although member ng church yan, pero hindi pa miyembro yan ng tahanan ng Diyos, ng pamilya ng Diyos. Malalaman mo yan sa worship. Kaya nga ang may karapatan lang sumamba sa Diyos, yung ligtas. Yun lang may karapatang sumamba sa Diyos, yung ligtas. Need mo munang maligtas, kailangan mo munang maligtas bago mo sambahin ang Diyos. Paano maliligtas? Eto. Paano maliligtas, Pastor Boy? Layuan mo kasalanan. Lapitan mo si Kristo para siya ang magligtas sa'yo. Layuan mo kasalanan, lumapit ka kay Kristo. Kasi kung di mo nilalayo ng kasalanan, hindi ka pa nakakalapit kay Kristo. Sapagkat ang kasalanan, ang siyang naglalayo sa tao, sa Diyos. Di po ba nagkalayo si Adan at saka ang Diyos? Bakit? Dahil nagkasala nga. Sumuway ito, si Adan. Kaya kung tayo po hindi lalayo sa kasalanan, mga kapatid, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka na, hindi ka na nagkakasala. Nagkakasala ka pa rin. Hindi pa naman tayo perfect eh. Pero alam natin kung ano yung totoong relasyon natin sa Diyos. Kaya, listen, your worship is in vain if you are not saved. Tandaan nyo ha,
ang halaga ng pagsamba, tingnan ninyo, ay nandoon sa isang taong ligtas na. Yung ligtas, pag ligtas ka na, makikita sa iyo yun, sa pagsamba. Ligtas ganito. Ganito. Hindi man lang makataas na kamay, nakaganon. Ligtas ba yan? Hello? Diyos ba talaga yung pinupuri mo? Pati hindi tayo makapagbigay ng todo sa Panginoon. Bakit hindi? Kasi hindi pa tayo born again. Hindi ka pa naisilang muli eh. Kung naisilang ka ng muli sa Espiritu, yung Espiritu mo na isinilang, yun ang sumasamba sa Diyos. Kung hindi ka pa naisisilang na muli sa Espiritu, kapatid, effort lang yung ginagawa mo. Effort. Gawa-gawa mo lang yun. Niraraos mo lang. Kaya hindi nakikita eh. Mahalaga pinag-uusapan natin to eh. Kasi dito makikita mga totoong Kristiyano, mga kapatid. Meron din namang marahil, sumasamba, pero hipokrito naman. Ano ibig ko sabihin hipokrito? Masakit pakinggan. Yes, masakit pakinggan talaga, pero totoong nangyayari. Totoo po. Kasi ito kapag you are singing, while you are sinning. Okay. Minsan sumasamba tayo sa Panginoon. Pero minsan sumasamba tayo, pero patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Mga kapatid, meron kang double life. Dalawa nagiging buhay mo. Akala ng iba, spiritual ka. Akala ng iba, kumakanta ka, pero performance lang yon, pakitang tao lang. Lalo na yung mga nahuhumaling sa kamunduhan. Mga nahuhumaling sa kamunduhan, kitang-kita po tayo. Mga kapatid. Kaya sabi ng Matthew 15:8, "These people honors me with their lips." Umaawit sila, nagpupuri lang sa bibig. Matthew 15:8, "These people honors me with their lips, but their heart is far from me." Kanilang puso malayo sa akin. Yung bibig nilang malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Pero yung puso malayo. Maraming ganyan sa church. Dapat na mabalatan tayo. Dapat lang na mabalatan. Kasi mga kapatid, kung hindi natin to pag-uusapan, maraming panahon masasayang eh. Na tayo pong lahat ay pwedeng maging hipokrito. Pwedeng pakitang tao. Akala nila spiritual tayo pero hindi. Kaya napakahalaga na tinatalakay natin to ngayon. Pinag-uusapan, pinag-aaralan para magkaroon pa ng changes, ng pagbabago ang ating ginagawa na pagsamba, pagpupuri para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, yung mga taong ito, malapit lang sa akin sa bibig eh. Ano yun? Panginoon ko, Diyos ko, pero malayo puso. Kaya nga tandaan nyo, maaaring sumasamba tayo sa church. Dami natin sa church eh. Maaaring kumakanta ka, maaaring umaawit ka, o maaaring nagpapakanta ka, o maaaring tumutugtog ka, pero ang puso mo malayo sa Diyos. Maaari lang po. Paano natin makikita? Hindi nga nagbabasa ng Bible eh.